Samantala, makakasama po natin ngayon live dito sa studio si Lieutenant Colonel Ramon Sagala, PIO ng AFP o Armed Forces of the Philippines upang pag-usapan ang nangyaring State of the Nation address ni Pangulong Aquino kahapon. Magandang umaga po, Colonel. Magandang umaga, Pia, at sa mga nanonood ngayon sa inyong programa. Okay. Colonel, kamustahin ko lang yung pakikipagtulungan ng AFP sa PNP sa nangyaring kaguluhan sa labas ng Batasang Pambansa kahapon. Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nagbigay ng suporta sa Philippine National Police sa security kahapon sa ating zona. At maayos naman po ang nangyari at nakikita po namin na hindi na kinailangan gamitin ang mga puwersa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. At ang lead nga po ng security ay Philippine National Police. Tayo ay bilang kasama ng Philippine National Police, nagbigay tayo ng tulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbigay ng mahigit na 500 na kasundaluhan para sa security ng zona. Good thing naman, sir, dahil nagka-release at walang nadamay doon sa 500 nating puwersa sa AFP. Tama po yan. Alam nyo, dapat po close coordination palagi ang Philippine National Police at ang AFP para magkaroon tayo ng security environment na peaceful. At sa nangyari kahapon, nakita po natin na hindi na dumating sa na kinailangan ng AFP. So tayo nagagalak na ganun lamang po nangyari. So, Colonel, dumako naman tayo dun sa State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Kamusta po? Ano po ang reaction ninyo sa mahabang sona ng Pangulo? Mukha naman pong may magagandang plano si Presidente para sa inyong hanay. Well, nagagalak po kami na nabigyan ng ng ating Pangulo, ang ating mahal na Pangulo, ang ating modernisasyon. Sinabi po niya na kailangan po natin ng credible defense. At yan ay naumpisahan na po ng ating mahal na Pangulo mula nung siya ay umupo bilang Presidente na bigyan ng importansya itong modernization. Ito ay madami na po tayong nakalaang na nasa pipeline po na mga kailangan na kagamitan ng ating Sandatahang Lakas. At kami po ay sa kanya at isusukli po namin yan sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa taong bayan at sa pagsiguridad ng ating bansa. Colonel, noong 2012, nasa 54 billion pesos ang budget. At ngayong taong 2013, aakyat ito sa 61.29 billion pesos. At pagdating ng 2016, 80.64 billion pesos. Chief, sapat na po ba ito para sa AFP, sa inyong pananaw? Well, ayon sa ating programming sa Department of National Defense, ang kinakailangan natin ay credible defense. Hindi naman po natin ibig sabihin na kailangan natin ng kagamitan na kaagad-kaagad na mamahalin. Sinabi nga na ating Pangulo na dapat pag-aralan natin mabuti ang mga binibili nating gamit. At ito ay mahal at kailangan ng purpose nito ay tugma sa ating pangangailangan. At ang ating budget ay pinakikita nga doon sa ating budget na dapat yung the most money for the product na kailangan bilhin natin. So, nilaan nga natin sa Philippine Navy, Philippine Air Force, ito nga, dumating nga po ang ating, parating na po ang ating BRP, Ramon Alcaraz. Ito ang one of the two cutters or the kinakailangan natin for minimum credible defense. Mayroon pa tayo mga nasa pipeline na mga ibang dalawa pang frigate at mga lead-in fighters. Ito nga ay patunay na ang ating gobyerno ay nakafocus na nga dito sa ating credible defense. So again, hindi natin kailangan ng madaming gamit. Ang importante, meron po tayong pangsagot sa anumang threat. Ang pinaka-importante talaga ay ang modernisasyon ng ating mga kasundaluhan. Kahit na madami tayong magagandang gamit, pero pag ang ating kasundaluhan ay hindi handa at hindi tapat sa pagdepensa sa ating bansa, yan po ay baliwala. So, naniniwala po kami sa AFP na ang kasundaluhan natin po ay nandyan po, tapat sa serbisyo at professional na gampanan ng kanilang tungkulin. Sir, napag-usapan natin itong modernisasyon. Kamusta naman po itong pensyon? Banggit din ni Pangulong Aquino doon sa kanyang State of the Nation address kahapon na matatagalan pero priority ang pagbibigay ng pensyon sa ating mga retired officers.
What's your thought on this, sir? Pinakita lang, nirecognize lang ng ating Pangulo na ang pensyon ay kumakain po sa ating budget po ng AFP. At kami nagagalak na nire-recognize po ng ating Pangulo na ang pensyon ay kailangan ayusin. Alam nyo, hindi lamang po sa ang retirees ang nag-iisip po ng pensyon, pati po kami mga active. At I believe that the President is leading the AFP to the right direction, and we will follow that path. Colonel, nabanggit din ni Pangulong Aquino kahapon yung tungkol sa Bangsamoro Framework. Sir, kamusta yung seguridad na dinideploy natin dyan sa Mindanao? Kaugnay nga nitong may mga sumasabotahe daw sa peace talks. Well, alam nyo, ayon sa ating IPSP Bayanihan, we will give primacy to the peace process. And we are doing that, no? And so todo suporta po natin sa ating gobyerno upang makamit na natin ang finality ng ating peace talks with the MILF. Ngunit, meron pong mga ang tinatawag po nating peace spoiler na ganap na gustong i-derail itong ating usapin na to. Although yung mga atake nila ay maliliit lamang, yan po ay ating ina-address upang matuloy na po ang finality ng ating peace process with the MILF. We rest assured that your AFP will continue its security missions in those areas so that hindi na po ma-derail o hindi ma-derail ang ating peace negotiations. Okay, Colonel, gaano naman po katotoo na kulang daw ang budget ng ating mga military officers o puwersa natin dyan sa Mindanao? Totoo po ba ito, sir? Alam nyo, nagkaroon na po tayo ng reforms mula noong 2004. At itong mga reforms na to ay nakasaad na lahat ng ating units ay masusuportahan all the way to the line units. At lahat po ng suporta from the General Headquarters ay binaba na po. Noon pa yon, no? So, I believe that all the resources, all the needed supplies are already downloaded to the units. Ang kaya importante ay ito po ay magamit ng husto at lahat ng mga units natin ay ma-perform ang kanilang task kasi alam nyo, ang pera na to ay pera ng taong bayan. Kailangan po gampanan ng ating mga kasundaluhan ang kanilang tungkulin ng maayos at itong resources na to ay galing sa taong bayan. So sir, kamustahin ko naman yung inyong trabaho for everyday. Kamusta po itong pagtugis natin sa mga NPA sa ilang lugar dito sa Pilipinas? Alam nyo, ang New People's Army ay patuloy ang kanilang armed struggle, armed violence, laban na hindi lamang po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Philippine National Police, pati at sa ating taong bayan. Dapat ito po ay matigil na po, no? Sila po ay gumagamit ng dahas upang tuloy na talunin ang ating gobyerno. Dapat sa mga problema na hinaharap natin, sa issues na gusto nilang ipaglaban, gamitin po natin ang ating democratic institutions upang maghanap ng solusyon, hindi po ang armed violence or armed struggle. Madami na tayong nalaan na pondo para sa internal security operations. Magamit sana natin to sa ibang bagay kung walang nanggugulo na armed struggle. No? Kailangan po ma-address na po natin to at sasagutin po natin ang tactical offensives ng New sa sarili nating offensives laban sa kanila. Hindi po papayag ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas na sila ay masira ang ating democratic way of life at ang ating democratic institutions. Yes, Colonel, tingin niyo po ba posible na magkaroon ng peace talks between your forces at sa ating mga kababayang NPA? Well, like I said earlier, no, ang priority ng AFP ay the primacy of the peace process. And we support the government's lead in that. Ang ating ini-encourage po natin ang New People's Army na bumalik po sa negotiation table. Madami po silang hinihingi at na mahirap ibigay. Pero kami naniniwala na madami sa kanila ay gusto rin ng peaceful solution at hindi armed violence. Violence will never be the solution for any problem that our country has. So, if they return to the negotiation table and continue our peace talks, we're very open to that. Even at the local level, gusto rin po natin yan. One thing's for sure, kailangan peace ang dapat
peaceful solution dapat nating gamitin sa pag-resolba ng problema. Ngunit, pa rin ang kanilang mga tactical offensive at kaharasan, sasagutin po rin natin yan ng sarili natin mga offensive. Okay, panghuli na lang po sir, ano po ang inyong mensahe sa publiko at ano ang inaasahan namin sa mas modernong AFP? Well, gusto namin paratingin sa mga nanonood na ang inyong AFP ay handang magsilbi sa inyo. Kami po ay committed sa security ng ating bansa. Committed po kami na lahat ng problema ng ating hinaharap ay kasama niyo po kami na magkaroon ng peaceful resolution nito. Rest assured that your AFP will remain professional and dedicated to the people. Okay, maraming salamat po Lieutenant Colonel Ramon Sagala sa inyong oras ngayong umaga. Maraming salamat. At yan nga po si Public Affairs Office Chief ng Armed Forces of the Philippines, Lieutenant Colonel Ramon Sagala.